Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Narito po muli tayo sa ating alamin. Ngayon po ay humihingi kami ng paumanhin para po sa ating kapatid na si Brother Mel at ang magiging setup po natin ngayon ay wala po tayong live Q&A. Ipe-present lang po natin yung ating pag-aaral na ginagawa sa ating Genesis to Jesus. At pagkatapos po nun ay i-off na po natin yung live. So bukas po muli at natin ipagpapatuloy yung ating live Q&A sa kadahilanan po na ang ating kapatid na si Brother Mel ay wala pong kuryente sa kanila ngayong araw na to at siguro po hanggang sa mga oras na ito ginagawa pa dahil nabangga po yung yung poste ng Meralco at at the same time nandun din po yata yung kinakabitan ng kanyang net doon sa poste na yon. So pareho po silang hindi mapapakinabangan sa oras na ito kaya wala po, zero signal at wala rin, hindi ko lang po alam kung as of now ay naibalik na yung kuryente. So again po, as per instruction po na ilatag ko na lang po daw yung ating pag-aaral na Genesis to Jesus sa ngayon at bukas po natin ipagpapatuloy yung ating gawain ng ating alamin live Q&A with Brother Mel. So ngayon po, sana po ay samahan nyo rin ako ng mga ilang sandali at ating pagnilayan at pag-aralan ang ating lesson na ginagawa po itong ating Genesis to Jesus. At nawa po ay ito'y ating i-share. So mga kapatid, medyo maaga po tayo ngayon, maaga po tayong matatapos. So I hope po na samahan nyo ako at pag-aralan, pagnilayan natin at i-share po yung video na ito para mas lubos pa po natin na maipahatid yung pag-unawa sa mga nababasa po natin sa Biblia. So sa sisimula po ng ating gawain na ito, syempre hihilingin po natin sa ating Panginoong Diyos ang lahat ng paggabay, lahat ng pagpapala at na tayo gabayan sa gawain na ito at higit lalo na yung ating mga kapatid na humihingi ng panalangin nawa po ay isama po natin sa ating mga prayer intention, yung ating mga kapatid. So isi-share ko po yung ating mga pangalan ng mga humihingi ng ating dasal at nawa po'y isama po natin. Ito po mga kapatid, yung ating po mga kapatid na humihingi at nagme-message po sa atin na humihingi ng mga panalangin para tulungan sila sa pagsamo sa Diyos para mas lubos na makamtan nila yung minimithi nilang kagalingan para sa kaluluwa. Ito po ang aking ipine-present ngayon. Ito po yung mga prayer intention para sa mga kapatid natin, para sa kanilang maagap na kagalingan. So ngayon po medyo may oras naman tayo. Banggitin po natin itong mga pangalan nito para po nakikiusap po ang In Defense of the Truth sa bilang magkakapatid kay Kristo ay isama po natin ang mga panalangin, ang mga tao na ito na humihingi po ng ating panalangin. Ganun din po, mag-message lang po kayo dito sa In Defense of the Truth or mag-message po kayo sa amin po ni Brother Mel and doon po sa aking isang account na Marilu Pascual Nicolas. So may mga may message po sa akin doon at sa aking isa pong account na Nadram. Intayin ko po kayo at nakakatuwa po at nakakataba ng puso na itong mga humihingi ng panalangin na ito
ay meron pa pong isang grupo na kung saan ibinibigay ko din yung mga pangalan na ito, katulad po ng ating ang grupo na ito na nasa abroad pa po or mga OFW na mga Legion of Mary. So nag-message po sila sa akin na kung sino yung may mga pangalan na para sa mga prayer intention, ipasa ko lang po sila. At ang sama-samang panalangin ay nakakapagpalakas ng paghingi o pagsamo sa ating Panginoong Diyos. Ito po mga pangalan nito para sa maagap na kagalingan ni na Sisteng B, Cristina Patashni, Margie Cowo, Leslie Valdez, Ray de Guzman, Esther Rachel Nive, Marcelo Cometa, Kit Cometa, Ken Cometa, Alan Cometa, Mimi Cometa, Rene Cometa, Beng Cometa, Makay Cometa, Julysa Cometa, Gigi Uy, Truman Uy, and Ganymede Comendador, Apple Comendador, Mia Comendador, Nita Escolar, Ace Escolar, Jeannie Escolar, Madig Escolar, Ahmad Escolar, Misty Hoop, Miko Hoop, Jody Hoop, Isabel Hoop, and Macario Pasione Jr., Elias Arsadon at ang pamilya. Nakita ko po ito na okay na po sila, pero syempre yung full recovery po ay hinihiling pa rin nila sa ating Panginoon Diyos. Kay Sis Apple Telma, kay Sis Lorena David, Jennifer Lastimado, and Ginos Olaer. Sana po ay ang mga pangalan na ito ay ating isama at higit lalo na po sa lahat ng mga COVID-19 positive at ang lahat ng nasa banig ng karamdaman. Lahat po ng aking mga binanggit para sa kanilang maagap na paggaling, ito po ay mga kapatid natin na tinamaan ng COVID-19. Sama po natin. At para po sa mga natatanging kahilingan ni na Oliver Cuo, Bro Cyril B, Chris Velasco, and ang inyong lingkod, Malu Nicolas. At para naman po sa ikaluluwalhati ng mga kaluluwa ni na Miguel Comendador, Homer Taruk, Ricky Matela, Florita, Danny V, Erning, Patricia, Rogelia, Ciferino, Savina, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio na walang nakakaalaala. Sana po mga kapatid ay isama po natin ang mga kapatid po natin na ito. So again po, let's pray po para sa ating pagsisimulan ng ating pag-aaral na ito. Hingin natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos na mapagpala sa lahat, makapangyarihan, niluluwalhati at sinasamba ka po namin, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga pagpapala na pinagkakaloob mo po sa amin, sa lahat ng biyaya, higit lalo na po ang biyaya ng buhay. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa amin, patnubayan at gabayan mo kami, at nawa po ilukob mo po sa amin ang iyong banal na spirito upang ang lahat ng aming mga pag-aaralan sa gabing ito na aming lesson ng aming aralin ay lubos naming maunawaan. Nawa Panginoon, patnubayan mo at bawat isa sa amin. Nawa po ay papagariin mo ang pagmamahalan, pagbibigayan at pag-uunawaan. At ganoon din mga kapatid, para sa aming mga kapatid na humihingi ng panalangin, ng kagalingan, ng mga kahilingan at ng mga ikaluluwalhati ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon, igawad mo po ang lahat ng aming mga kahilingan nito para sa aming mga kapatid na humihingi po, na lubos na humihingi ng iyong kagalingan. Nawa Panginoon, ang bawat isa sa amin ay bigyan mo ng katalinuhan upang lubos naming maunawaan ang lahat ng aming mga pinag-aaralan po, higit lalo na po sa gabing ito ang aming topic na Genesis to Jesus. Ikaw na po bahala, Panginoon, naway makapagpalago ito ng aming pananampalataya at lubos na makiisa kami sa iyong misyon, higit lalo sa misyon ng simbahan. Panginoon, maraming salamat po sa iyong awat habag, sa iyong dakilang pag-ibig.
ikaw na po ang bahala sa amin, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus, kasama ng Diyos, Espiritu Santo na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan at sa walang sawang pamamagitan ng aming Inang Birheng Maria at ng kanyang esposong si San Jose at sa lahat ng iyong mga banal sa langit. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ayan. So ayan. So, magandang gabi po muli sa atin mga kapatid. Ayan. So sabi po ng ating magandang gabi po kay Bro Renato Sumpay, si Cynthia Manario, kay Bakunawa Uyangya, so Bro Harry Caro, and Sis Lorena David. Maraming salamat po. Kasama din po kayo sa aking mga prayers. Maraming salamat po. So ang pagdadasal po ay talagang napakalaki. Sobra ang naitutulong. Sabi nga, kahit nasa ang sulok ka man ng mundo, ang sama-samang panalangin o ang hindi nararating ng katawan ay pwedeng marating ng panalangin. Ang pagsamo sa ating Panginoong Diyos na lubos na kailangan ng bawat isa. So, kaya po ang In Defense of the Truth ay nakikiusap po para sa ating mga kapatid na humihingi po ng ating panalangin. So, salamat po. Pa-share po ng ating video. So, sisimulan na po natin ang ating pag-aaral, ang ating munting pag-aaral po ng Genesis to Jesus. Nasa lesson 4 na po tayo ngayon. So, bukas po muli yung ating live Q&A. So, ngayon po ay mag-aaral po tayo. So, I will share my screen. Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. Tayo po ay mag-aaral ng ating Genesis to Jesus. Nasa lesson 4 na po tayo. So I hope po yung pagdinilayan natin kung papaano nga ba ang kasaysayan ng ating kaligtasan ay masusundan natin sa pamamagitan ng pag-unawa natin sa mga Biblia at sa mga nakasulat nito at sa aralin na ito. Malaki po ang maitutulong nito para sa ating pananampalataya ay tigit lalo ang pag-unawa sa banal na kasulatan. So lesson 4 na po tayo ng ating Genesis to Jesus. So ang lesson 4 po o ang ating ikaapat na aralin, ito ay ang papunta sa lupang pangako. Ayan. So let's begin po. Again po mga kapatid, kung sino man po yung may nais na gustong makahingi nitong PowerPoint na to, wala pong problema, mag-message lang po kayo sa akin. So from first aralin hanggang sa hanggang ika-6 lang po na ito na aralin, kung gusto nyo po, ito po ay pwede ko pong ibigay sa inyo. Mag-message lang po kayo kung sino ang may gusto nito. Napakaganda po nito dahil nakakuha tayo ng, meron po tayong materials na Tagalog. Ito po ay isinulat ni Dr. Scott Hahn. Napakaganda po kahit itinagalog po ito ng isa sa magaling natin na preacher ng kasapi ng Veritas. So, kung sino po yung may gusto nito ay pwede ko pong i-share. Message lang po kayo sa atin. Okay? Ang layunin ng aralin. So, medyo meron tayong upang basahin ang aklat ng Exodo, Levitico, Bilang at Deuteronomio ng may pag-unawa. Ayan po, ito po yung layunin ng aralin. Pangalawa, upang maunawaan ang kasunduan ng Diyos sa mga taga-Israel at Sinai at makita kung paano itinuro ng kasunduang ito ang kaganapang mangyayari sa bagong tipan sa pamamagitan ni Jesus. Mapahalagahan ang mga pangunahing tao at pangyayari tulad ni Moises, Paskwa at ang bukasyon ng Israel at bilang kaharian ng mga kaparian, a kingdom of priests sa interpretasyon ng ating simbahan. Panimula at abot tanaw na aralin.
Inabot tayo ng 3 aralin na halos kalahati ng kabuuan ng ating pag-aaral. So ito po ay hanggang 6 na aralin. So pumapasok na po tayo at narito na po tayo sa ika-4 na aralin. Para lang mabasa natin ang unang aklat ng Biblia, tapos na tayo sa unang aklat, ang Genesis. So meron pa pong 72 na lang, sabi nga. Paano kaya natin matatapos basahin ng Biblia sa 3 aralin na lang na natitira? Sabi po, alalahanin natin, kumukuha lang tayo ng bird's eye view approach sa pag-aaral ng Biblia. Pinipilit naming ipakita sa inyo na ang malawak na tema na nagtatahi sa bawat aklat na ito ay nagmimistulang kabanata lamang ng iisang aklat, ang salita ng Diyos. Ang kursong pinag-aaralan natin ay nakasentro sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Ang kasunduan kay Adan, ang baha, at ang kasunduan ng Diyos kay Noe. Ang kasunduan kay Abraham, ang kasunduan kay Moises sa bundok ng Sinai, ang kasunduan naman kay David at ang bagong kasunduang dala ni Jesus. Kapag naunawaan natin ang mga mahalagang bahagi na ito ng banal na kasulatan, malalaman natin kung paanong ang bawat aklat ay nagkakatugma-tugma. Iyan ang dahilan kung bakit malaking oras ang iginugugol natin sa pag-aaral ng Genesis. At iyan din ang dahilan kung bakit pag-aaralan nating mabuti ang karanasan ng mga Israelita na ikinukuwento sa Exodo, Levitico, Bilang at Deuteronomio. Balikan natin ang unang 3 aralin. Maaaring hindi mo napansin ito sa unang pagbabasa mo. Pinag-aaralan nating mabuti ang Biblia para maintindihan natin ang sinasabi nito. Kung paano ang iba't ibang istorya sa Genesis ay inunawa sa maraming paraan ng paghahalin tulad sa iba pang mga kwento sa ibang aklat sa Matandang Tipan. Meron din namang kahalintulad sa Bagong Tipan, sa mga epistles at sa aklat ng pahayag. Siguraduhin mong hanapin ang mga ibinigay na Bible passages sa bawat aralin at iba pang mga references tulad ng babasahin sa Katisismo ng Iglesia Katolika o CCC. Sa pagbabasa ng mga ito, masasanay ka sa kabuuan ng Biblia at ang higit na mahalaga, lalalim ang iyong pagbabasa ng Biblia. Ito ang tutulong sa iyo para mabasa mo ang Matandang Tipan ng may pag-unawa sa Bagong Tipan. Ganon din naman sa pagbabasa mo ng Bagong Tipan, mabubunyag ang mga napag-aralan mo sa Lumang Tipan ng lalong may kaliwanagan. Sa lesson ngayon, pansinin mo at hanapin ang koneksyon ng maraming bagay na mababanggit lalo na sa aklat ng Exodo. Dito, maraming larawan ang inihahain sa atin na palagi na lamang babanggitin, hindi lamang sa Matandang Tipan, kundi babanggitin din ng madalas sa Bagong Tipan. Halimbawa ay ang kautusan ni Moises, ang ediya ng Kordero ng Diyos, ang Paskwa at marami pa. Ang istorya kung tutuusin. Mabilis na pagbabalik-aral, ganito ang kwentong lumilitaw sa ating mga pagbabasa, na ang Panginoon ay lumikha ng mundo mula sa wala. Nilikha niya ang unang lalaki, si Adan, at ang unang babaeng si Eva, na kanyang larawan at kawangis. Bilang kanyang mga anak, pinamahalan niya sila sa kanyang banal na kaharian dito sa lupa. Gumawa ang Diyos ng kasunduan sa kanila. Pinangakuan sila ng pagbabasbas at sa pamamagitan nila, ang pagpapalang ito ay makakarating sa buong mundo. Subalit sinuway ng mga unang tao ang kasunduan nila sa Diyos. Tinalikuran nila ang kanilang marangal na simulain bilang mga unang anak ng Diyos.
Tumanda sila sa kanila pagkatapos sa labas ng hardin ng sanktuaryo. Dumami ang kanilang mga anak at pinuno ang mundo ng kanilang mga dugo ng pag-aaway, pag-iimbot at kasalanan. Kaya muling gumawa ang Panginoon ng bagong mundo. Ito ay sa pamamagitan ng baha na sisira sa mga nilalang. Ang bagong tao ay nagsimula sa pamilya ni Noe. Subalit sa katagalan, si Noe ay nagkasala rin at ang kaguluhan sa mundo ay nagsimula na naman. Nakita ang kasakiman ng mga tao nang sila ay magtulong-tulong gumawa ng higanting tore ng Babel upang papurihan ang kanilang pangalan at hindi ang pangalan ng Diyos. Sa Babel, nagkaroon ng kaguluhan sa kanilang mga salita at wika o yung lingwahe. Nahirapan silang magkaintindihan na siya ring dahilan ng kanilang pagkakawatak-watak. Idinulot ng Diyos na silang lahat ay mapunta sa 4 na sulok ng daigdig, dala ang magkakaibang kultura at salita. Muli, naghanap ang Panginoon ng isang mabuting tao. Ito ay natagpuan niya sa katauhan ni Abraham. Sa kanyang binalak muli ng Diyos, gawin ang kanyang banal na pamilya na dati na niyang balak sa simulat sa pool. Gumawa siya ng kasunduan kay Abraham at pinangakuan siya na sa kanyang angkan dadaloy ang mga pagpapala pati na sa buong mundo at ito'y mananatili magpakailanman. Sa dulo ng Henesis, ang pamilya ni Abraham ay naging isang malaking angkan at binubuo ito ng 12 tribo na bawat isa ay ipinamumunuan ng anak ni Jacob, anak ni Isaac na pinakamamahal ni Abraham. Marami ang nangyari, marami ang dumaan sa buhay ng mga anak ni Abraham na ngayon ay tinatawag ng Israel. Ang buong pangalan na ibinigay ng Diyos kay Jacob, sila ngayon ay nasa Ehipto. Sa labas ng Ehipto, aking anak, si Moises at si Jesus. Pamilyar na sa inyo kung paano nag-umpisa ang aklat ng Exodo. Sino pa ang tauhan sa Biblia ang ipinanganak sa ilalim ng pananakot ng isang masamang namumuno na nagpalabas ng kautusan na ang lahat ng panganay na lalaking anak ay papatayin. Yan. Sa istorya ng Pasko, si Herod ay nagpalabas ng tropa papuntang Bethlehem upang patayin lahat ng mga panganay na lalaking Hebreo. Mababasa po natin sa Mateo 2:16. Sa Exodo naman, ang ginawa ng paraon ay utusan ang mga nagpapaanak o Ehiptong madrona para patayin ang mga unang lalaking anak ng mga Hebreo. Exodo 1, verse 15-16. Si Moses ay iniligtas sa kanyang kamatayan nang siya ilagay sa isang arko. Ito ang literal na salitang katumbas ng papyrus basket. Sa Exodo chapter 2 verse 3, ito rin ang salitang ginamit na sinakyan ni Noe ang arko. Genesis 6:14. Ang sanggol na si Moses at ang sanggol na si Jesus ay parehong naligtas sa pamamagitan ng kanilang pamilya. Si Moses ay naligtas sa pamamagitan ng kanyang ina at ate. Mababasa po natin sa Exodo chapter 2 verse 1 hanggang 10. Si Jesus naman, dahil sa tulong ng kanyang ina at ama, ay mababasa po natin sa Mateo 2, chapter 13 and 15, at ang kay Moses po ay Exodo chapter 2, 5 hanggang 10. Pareho silang na-exile o itinaboy sa ibang lugar hanggang sa mamatay ang sa kanila'y nagtangkang pumatay. Mababasa po natin Mateo chapter 2 verse 20 and Exodo chapter 4
verse 19. Maraming pagkakahawig sa istorya ni Moses at ni Jesus. Halimbawa, si Jesus ay nag-ayuno at hindi kumain sa loob ng 40 araw at gabi na nang siya ay nasa ilang na lugar. At nangyari din naman ito kay Moses. Mateo 4, chapter 4, verse 2 and Exodus 34, verse 28. At katulad ni Moises, umakyat rin si Jesus sa bundok upang ibigay sa mga tao ang utos ng Diyos. Basahin sa Mateo chapter 5 and 7. Deuteronomio chapter 5 verse 1 hanggang 21. Si Moses ang tipikal na halimbawa ng taong sumasampalataya sa Diyos na sa tuwinay mababasa natin sa kabuuan ng Matandang Tipan. Lalo na sa Ebanghelyo ni Mateo, tinawag niya si Jesus na bagong Moises, bagong pinuno at hari, tagapagligtas at tagatubos, isang guro, nagmimilagro at isang abang propeta. Ayan. Ang istorya ni Moses, lalong-lalo na ang Paskwa, ang paghahati ng tubig sa dagat, ang kanilang karanasan sa disyerto, ang tinapay na araw-araw ipinapadala sa kanila mula sa langit. Ang mga ito ay may malalim na kahulugan para sa mga Katolikong nagbabasa ng Biblia. Amen? Ang panganay ng Diyos. Tinawag ng Diyos si Moses upang palayain ang mga Israelita sa kanilang pagkakaalipin sa Ehipto. Bakit ginawa ng Diyos na palayain ang mga Israelita sa Ehipto? Ano ang nag-udyok sa Diyos na gawin ito? Ginawa niya ang pagpapalaya sa mga Israelita sa Ehipto dahil siya ay tapat. Nais niyang tuparin ang kanyang pangako kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Mababasa po natin sa Exodus chapter 2 verse 24, Awit chapter 105 and verse 8 hanggang 11. Kaya nga ba mulit-muli ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Moises bilang ama ng inyong ama. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Exodus chapter 3 verse 6 and chapter 6 verse 2 hanggang 8. Nagbigay na ng babalang Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng panaginip na sila ay magiging alipin at maghihirap sa loob ng 400 taon, subalit ililigtas sila ng Diyos. Mababasa po natin sa Genesis chapter 15 verse 13 hanggang 15. Ngayon, ang mga Israelita ay 43 taon nang nasasakupan ng mga taong taga-Ehipto. Unang 30 taon ay bilang ng mga panauhin, sila'y ang mga kamag-anak ni Jose na prime minister noong siya ay nasa Ehipto. Mababasa po natin sa Exodus chapter 12 verse 40. Dumating na ang takdang panahon para tuparin ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham na gawin isang malaking bansa ang kanyang lahi at bigyan sila ng maganda at masaganang lupain na matatawag na kanilang pag-aari. Genesis 28 verse 13 hanggang 15. Pinadala ng Diyos si Moses sa paraon ng Ehipto upang iparating ang balita na ang Israel ay kanyang anak, kanyang panganay. Mababasa po natin sa Exodus chapter 4 verse 22, Sirak na tinatawag ding Eklesiastiko o Pangsimbahan, chapter 36 verse 11 hanggang 12. Makikita nating pinipilit ng Diyos na gumawa ng isang banal na angkan, banal na pamilya. Ito'y mapapatunayan sa tuwing binubuhay ng Diyos ang kanyang pangako kay Moses. Ituturing ko kayong aking sariling bayan at ako ang magiging Diyos ninyo. Mababasa po natin sa Exodus chapter 6
verse 7. Ito ay paghahanda sa covenant na mangyayari sa pagitan ng Diyos at ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Mababasa po natin sa Exodus 19, chapter 19, verse 5 hanggang 6. Sabi po, bantayan ang ugali ng Diyos. Sa kabuuan ng Exodo, sa kanyang mga sinabi at ginawa, hindi siya lumalang ng walang pakialam, or God is not a detached creator. Ang Diyos sa Exodo ay totoong nagpakilala ng kanyang sarili bilang isang banal na ama ng Israel. Deuteronomio chapter 32 verse 6. Ama na nagliligtas sa kanyang mga anak. Exodus chapter 13 verse 29 hanggang 31. Nagdamit sa kanila. Exodus chapter 12 verse 35 hanggang 36. Bumabay sa kanila. Exodus chapter 13 verse 21 hanggang 22. Nagpakain sa kanila. Exodus chapter 16 1 hanggang 17 at chapter 7. Nagprotekta sa kanila. Exodus chapter 14 verse 10 to 29 at chapter 17 8 hanggang 16. Nagturo sa kanila. Exodus chapter 20 po ito ha. Verse 1 to 7. So may mga mali po akong na-type. So 21 hanggang chapter 21 verse 1 hanggang 23 at 33. At nakipamuhay kasama nila. Exodus 25 verse 8 and chapter 40 verse 34 hanggang 38. Sa madalit salita, siya ay kanilang ama. Nakita niyo po mga kapatid, post lang po natin saglit, kung papaano ang Diyos ay talagang mulat-mula pa na kung papaano ang isang ama na nagpuprotekta sa kanyang anak, nagpuprotekta sa kanyang pamilya ay isang larawan ng tunay na ama, ng tunay na Diyos na lubos na nagmamahal sa kanyang anak. Mula sa pagdadamit, mula sa pagliligtas, sa pagprotekta, sa pagtuturo at kasama sa buhay. Sabi nga po sa madalit salita ay siya ay ang kanilang ama. So mababasa po natin ito sa Hosea chapter 11 verse 1. Hindi lang ang Israel ang kanyang anak at hindi lamang ang ama para lang sa Israel. Kaya nga ang tawag sa Israel ay panganay ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng lahat ng mga bansa. Subalit ang Israel ang kanyang panganay na ipinagmamalaki at sanhi ng kanyang ligaya. Kanya itong tinawag at inilabas sa Ehipto upang ipakita sa ibang mga bansa ang paraan kung paanong mamuhay bilang kanyang mga anak. Ito na po yung ating last slide. Subalit ang Israel, 10 ng mga pinuno nito ay dapat maging banal bago siya makapagturo sa ibang bansa, mga bansa, kung paano ang pagiging ganap at mabuti. Iyan ang pangyayari bago nagkaroon ng paghahayag sa paraon ng Ehipto. Ninais ng Diyos na patayin si Moses. Mababasa po natin sa Exodus chapter 4 verse 24 hanggang 26. Ang Diyos ay seryoso at tapat sa kanyang covenant at wala di isa mang exempted o pwedeng lumabag nito. Nang si Moses ay lumabag sa kanyang covenant sa Diyos, si Gersom na kanyang anak ay hindi natuli. Pinagbalakan siyang patayin ng Diyos. Mababasa po natin sa Genesis 17 verse 9 hanggang 14. Inako ng kanyang asawa na si Zipporah ang pagsunod at katuparan sa pangakong lahat ng kalalakihan ay dapat matuli. Tinuli ni Zipporah ang kanilang anak at ang buhay
ni Moses ay nasagip sa kamatayan. Amen po mga kapatid. So dito po nagtatapos ay yung unang part ng ating aralin na Genesis to Jesus na ito po yung unang part. Medyo mahaba po itong lesson 4 natin. So kasunod po nito sa isang Monday po ay yung kasunod po nitong ating Genesis to Jesus na lesson 4 natin. So dito po mga kapatid, yung susunod po nitong pagpapatuloy nitong lesson 4 na ito ay matutunghayan po natin kung talaga nga bang ang ating si Moises ay nakapasok sa lupang pangako at sino yung mga nakapasok sa lupang pangako. At matutunghayan po natin sa susunod din po na napakaganda po yung susunod nito. Marami po tayong matututunan at papunta po tayo ng papunta dun sa New Testament. Marami po tayong matututunan dito. Yung susunod dito sa part na ito ng Genesis to Jesus, Lesson 4. So tunghayan nyo po mga kapatid at abangan po yung ating pag-aaral na ito ng ating Genesis to Jesus para mas lubos nating maunawaan ang buong kahulugan ng sabi nga yung salvation history ng ating Panginoong Diyos sa sangkatauhan. So I will stop my screen sharing. Maraming salamat po mga kapatid sa ating lahat. So maingay yung aming So mga kapatid, dito po nagtatapos yung ating pag-aaral nito, itong ating Genesis to Jesus. So tunghayan nyo po, again, tunghayan nyo po yung ating next na pagpapatuloy na marami po tayong matututunan dito. Promise. From the start naman po, marami. So again, maraming salamat po yung ating pong Q&A. Bukas na po natin yung ating ating alamin live Q&A. Thank you very much po sa ating mga kapatid na sinamahan tayo sa ating munting aralin na ito. At bukas po, okay na po, nandito na si Brother Mel. Meron na po tayong Q&A. Maraming salamat po mga kapatid. At again po, yung ating pong mga humihingi po ng ating prayer intention. Sana po ay isama po natin, yun lamang po yung aming pakiusap ng In Defense of the Truth. Lahat po tayo ay magtulungan para sa pagsamo sa ating Panginoong Diyos upang ang lahat ng ating mga kahilingan na ito ay makamtan po ng bawat isa. Again, maraming salamat po at let's pray na po para sa ating pagtatapos. Bukas po mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating ating alamin live Q&A. So let's pray na po mga kapatid. Maraming salamat po sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, ang mapagpala, niluluwalhati at sinasamba ka pong muli namin, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong paggabay sa aming pong ginawang pag-aaral na ito sa gabi, Panginoon. Alam ko na tinuruan kami ng iyong banal na Espiritu at ginabayan sa lahat ng mga pag-unawa na dapat naming maunawaan sa aming pag-aaral na ito. Nawa Panginoon, tulungan mo kami na ito ay makapagpalago at ma-share po namin sa aming mga kapatid. Ikaw na po ang bahala sa bawat isa, higit lalo na po Panginoon sa aming mga kahilingan. Nawa Panginoon, igawad mo po sa amin ang lahat ng aming mga ninanais at alam namin Panginoon na wala kaming magagawa kung hindi ikaw. Ikaw ang aming buhay, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig, ang iyong awa at tabag na lubos na nagpapatakbo ng aming buhay. Nawa, Panginoon, huwag kaming mawalay sa iyo at nawa po, Panginoon, tulungan mo kami na mapalago pa ang aming mga pag-aaral na ito upang sa ganon ay lubos na makapagpabigay po kami ng mga ilang pag-aaral na lubos na mapapakinabangan at mauunawaan at makapagpapalalim ng aming pananampalatayang Katoliko. Salamat aming Panginoong Diyos at nawa ang iyong banal na salita ang magsilbi po naming
gabay sa landasin ng aming buhay. Salamat po at ito po ang aming samot dalangin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus kasama ng Diyos, Espiritu Santo na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan at sa walang sawang pamamagitan ng aming inang Birhen Maria at ng kanyang esposong si San Jose at sa lahat ng iyong mga banal sa langit. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ayan. Maraming salamat po. Bukas pong muli, narito na si Brother Mel at magkakaroon na po tayo ng live Q&A. At abangan nyo po yung ating pagninilay dun po sa isang YouTube channel ng The Defense of the Truth. So magkakaroon na pong muli tayo. Nawa po mga kapatid, mag-subscribe at i-share po natin yung isa pa po naming YouTube channel dahil hindi po kami makapag-live dito sa In Defense of the Truth. At mas marami pa po ang mas makikinabang na gagawin namin karagdagang mga pag-aaral sa ating pananampalataya. Thank you. Maraming salamat po. Message lang po, message lang po kayo dito sa In Defense of the Truth sa atin po. Sa lahat po ng may mga prayer intention, message nyo lang po para po sa anyong prayer intention at yung pong kanilang full name. Ito po ay dinadala namin sa simbahan. At kung sino po yung may gusto din ng mga yung slide na aming pinapakita, yung aming PowerPoint na pag-aaral ng Genesis to Jesus, message lang po kayo sa amin at isi-send ko po sa inyo. Dito po sa In Defense of the Truth or mag-message po kayo sa aming FB account or sa aming messenger. Maraming salamat po at pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Salamat po. Bye-bye po. Thank you. God bless us all.